Welcome back to my channel, and for today's video, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa ating kalusugan. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi po ako doktor, nurse o pharmacist at wala rin po akong alam pagdating sa mga medical terminologies. Ang ating pong pag-uusapan ay base sa aking experiences kung paano ko na-witness ang sakit na ito kay Mami. At upang maging aware po tayong lahat sa sakit na kidney or CKD. Narito po ang mga sintomas ng sakit na kidney or CKD. Ang mga palatandaan ng malalang sakit sa bato or CKD ay hindi madaling matukoy sa mga unang stage o yugto dahil ang mga sintomas ng sakit sa bato ay nag-iiba sa bawat individual. At kadalasan ang mga sintomas ay lumalabas kapag sirang-sira na ang bato. Ito ang dahilan kung bakit ang sakit sa bato ay tinutukoy bilang isang tahimik na kondisyon. Mahigit sa 10% ng pandaigdigang populasyon ang apektado ng ilang antas ng sakit sa bato. At malaking bilang sa kanila ang nahaharap sa paglala para maging end stage na sakit sa bato. Sa makatuwid, mahalagang maging maingat sa anumang sintomas ng sakit sa bato na maaaring maramdaman mo anumang oras. Ang pinakakaraniwang palatandaan ng pagpalya ng bato or advanced stage. Gayunpaman ang mga sintomas ng sakit sa bato ay halos hindi tiyak at maaari ding sanhi ng iba pang mga kondisyon sa kalusugan. Makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito para sa tiyak ang diagnosis. Mga sintomas ng sakit sa bato, ano ang maaari mong maranasan at bakit? Patuloy na pagkapagod. Madalas na paghahabol ng hininga pagkatapos ng kaunting paggalaw. Hindi makapag-focus at madalas makakalimutan ang mga bagay-bagay. Problema sa pagtulog, kahirapan sa pagtulog sa buong gabi o paggising na hindi makahinga. Madalas na pag-ihi o nakararanas ng hindi pangkaraniwang presyon kapag naiihi. Hindi pangkaraniwang kulay o kakaibang kalidad ng ihi tulad ng madilim na kulay nito o mabula. Labis na tuyo o makati ang balat. Pagkawalan ng kulay ng mga kuko o pangingitim ng balat. Puffiness sa paligid ng mata o pamamaga sa mga paa o mukha. Ang pagkakaroon ng mahinang gana sa pagkain, pakiramdam na nasusuka o may masamang lasa sa bibig. Madalas na cramps sa muscle. Maya-maya po ay hihimayin po natin kung ang mga sintomas ng sakit sa bato na aking nabanggit ay na-experience po ni Mami. Narito po ang video. Symptoms of acute kidney injury, courtesy po ng programang Salamat Doc ng ABS-CBN. Panoorin po natin. Kasama po natin sa ating discussion for the day si Dr. Donna De Leon. Siya po yung head ng Peritoneal Dialysis Unit at Adult Nephrologist ng National Kidney and Transplant Institute. Dot, pag sinabing acute kidney injury, as in, bigla-bigla na lang daw. As in, walang pasabi, walang warning signs. As in, ura-urada, ayaw nang gumana ng kidney. Tapos, yun na yun? Opo. Ano po yun? Kadalasan, ang unang senyales na merong acute kidney injury is pagkonti ng ihi. O kaya, kung meron tayong mga laboratorio, ito ay pagtaas ng creatinine. Usually, merong criteria talaga for you to say na ang isang pasyente ay nagkakaroon ng acute kidney injury. Unless hindi siya nagpa-check up prior Oh. or wala talaga, kumbaga, tiniis niya lang yung sakit at ang discomfort, tapos biglang nauwi sa ganito. Opo. Dok, magkaiba po ba yung acute kidney injury pati kidney failure? Or is it the same? It's one and the same. Usually, ang natin, parang criteria natin to say na meron kang acute kidney injury, it happens within the first 48 hours na biglang tumitigil yung bato, at ang ating event na nangyari is within 7 days. So, yun yung parang May ginawa ka. pinaka-criteria. Ano yung mga pwede mong ginawa during yung 7 days
days bago po mag-trigger nito? Minsan, yung pag-inom ng mga gamot. So, yun yun. Minsan, pagkakaroon ng infection, severe infections. Halimbawa, yan nangyayari sa mga nagkakaroon din ng leptospirosis. Yun yung yun yung rason kung bakit sila nagkakaroon ng renal failure. So, pwede palang wala kayong sakit? Pwede kang Bato. walang sakit sa bato. Okay. At bigla-bigla At na lang bigla-bigla. Oo. Kaya lahat sila nagugulat na, meron na akong sakit sa bato agad. Nakakatakot Dati, pala yan. wala And this naman one is talaga. deadly. Pwede ka talagang mamatay, hindi ba, Dok? Pwede. Siguro, paki-explain nyo muna, Dok, yung kidney, ang malaki po ang papel ng kidney sa ating buong sistema sa katawan. Hindi ho ba? Elementary muna. Ano pang trabaho ng kidney? Ang trabaho ng kidney basically is maglinis ng mga basura natin sa katawan, ng lason sa katawan. In the form of, kung gusto natin maging technical, usually na-measure siya sa pamamagitan ng creatinine. So, ang function ng kidney, para siyang mga pansala, filters na lahat ng dapat hindi nare-retain sa katawan natin, pinifilter ng kidney at nalalabas sa ihi. Ibig sabihin, pag may acute kidney, Pag ano pang acute naman ang kidney topic natin? injury, Acute yes, kidney acute kidney injury. Ano Ang yun? sinasabi, dalawang kidney mo ang Dalawang apektado. kidney mo ang affected. Wow, pagkamalas-malas mo naman, sabay ba silang naapektuhan? O pwedeng yung isa muna, tapos pag naubos na to, lilipat sa kabila? Yung ba yun? Tama yun. Oo, hindi. Kasi ang halimbawa, iba-iba nga kasi yung causes Dahil halimbawa, tatlo siya. May tinatawag na pre-renal, renal, and post-renal na causes. Pag pre-renal, it's usually due to infections. Halimbawa, hypotension, bumagsak ang blood pressure. So, magkakaroon ng pagpigil ng pagpunta ng dugo dun sa kidney na yon. Kasi they need more blood in other parts of the body. So, Yes. magsa-self, parang parang maawa siya sa iba, magva-vasoconstrict siya. So, less of the blood supply goes to the kidneys. But in fact, 25% of the blood supply should Should be going there, to the yeah. kidneys. So, Dok, parang ang intindi ko, pwedeng masira yung kidney mo ng long term. Kasi nabanggit natin yung mga toyo, yung mga maalat, Oo, pwede yung yun. maalat. Will that lead to acute kidney injury? Yung- Or ang acute kidney injury ay yung mga short term na biglang na-damage na lang yung ating Ang kidney? acute kidney injury is short term lamang. However, meron kang mga comorbidities that predisposes you to become a chronic patient after the acute kidney Like what? injury. Like diabetes, kung to begin with, if you're diabetic, if you're hypertensive, kung meron ka ng glomerulonephritis or yung problema talaga sa kidney to begin with, yung mga namamanang sakit, ikaw yung predisposed to have a long-term effect of the acute kidney injury. Pwedeng hindi makarecover yung Ayun nga yung tanong, Pwedeng hindi siya makarecover. pwedeng makarecover. Pwedeng makarecover, pwedeng hindi makarecover. Pwede mamatay. Pwedeng mamatay. Oo. Pwede siya ma-dead ball sa acute. Kasi mag-accumulate yung waste products mo sa katawan mo. Like even the salts, yung potassium, Yes. tumataas. Pagka Yes. nagkakaroon ka ng acute kidney injury, hindi lumalabas sa ihi, pwedeng mag-cause yun ng pagtigil ng puso. Pero ito, kahit papano, malalaman mong may nangyayari kay kidney. Ito kasi acute, Acute kidney kidney injury. injury. Parang walang senyales. Parang wala siyang senyales. Pero may pain? Wala siyang pain. Walang pain? Usually, walang pain. Akala ko pag Not nag-failure, wala. masakit. Wala siyang pain. Kasi, kaya nga hindi alam ng mga tao Di ba yung mga na may problema? So how do you, Magkakaroon ng paano mo infection. nalaman na may injury na or may failure na? Minsan, yung senyales, yung subtle signs, yung iba hinihingal, yung iba nga nagmamanas kasi hindi na sila umiihi, kumonti Yes. na yung ihi. So, yun yung mga makikita mo. Mamamatay ka ba eventually pag hindi na-actionan? Pagka hindi siya na-actionan, pwede mo talaga siyang ikamatay. So mga ilang oras ang window mo, Usually, ang ano kasi for acute kidney injury, 3 days mahaba Dapat, mahaba-haba Mahaba naman, pa. within 72 Akala ko 3 hours na lang, Hindi tatakbo. naman. Pero nakakatakot pa rin. Nakakatakot. So, yung- Kasi matino naman ang kidney. Parang at the early onset, magko-compensate pa rin siya. Parang siya, over time. maraming salamat kay Dr. Donna De Leon. Ako po ay nagpapasalamat sa Salamat Doc host na sina Miss Bernadette Sembrano and Sir Alvin El Chico and sa ABS-CBN News. Gayon na rin po sa National Kidney and Transplant Institute Peritoneal Dialysis Unit Head Dr. Donna De Leon
explains the symptoms of acute kidney injury or AKI and the risk factors associated with the abrupt loss of kidney function. Ngayon po ay ating iisa-isahin yung mga sintomas ng sakit sa bato kung ito po ay na-experience ni Mami. Patuloy na pagkapagod. Palagi po sa akin idinadaing ni Mami na nakakaramdam po siya ng pagkapagod, pagkahapo, kahit wala naman po siyang masyadong ginagawa. Madalas na paghahabol ng paghinga pagkatapos ng kaunting paggalaw. One time ko itong na-experience kay Mami nung ka-video call niya si Christine. Yung talagang paghahabol ng hininga niya, hindi ko ma-explain yun, pero sabi sa akin ni Christine, nahihirapan daw po yatang huminga si Mami nung time na yon. Kaya ang ginawa ko po is kinalma ko siya and then pinainom ko po siya ng tubig. Hindi makapag-focus at madalas makakalimutan ang mga bagay-bagay. Pagdating sa mga pag-ooperate ng mga wiring ng TV, amplifier, ng karaoke namin dito, si Mami talaga yung inaasahan ko pagdating dun sa pag-ooperate. Pero nagtaka ko one time nung kasama naman niya si nanay dito na dapat mag-videoke sila. Pero sabi ni nanay parang hindi na daw yata matandaan ni Mami kung papaano i-operate. Kaya hindi na sila nakapag-videoke nun. And secondly, meron tindahan si Mami. Pero pagdating dun sa mga presyo ng mga tinitinda niya, hindi na rin niya matandaan kung magkano yung presyo ng mga bagay na nasa tindahan niya. Problema sa pagtulog, kahirapan sa pagtulog sa buong gabi o paggising na hindi makahinga. Nung mga naunang gabi, okay pa yung pagtulog ni Mami. Pero nung tumatagal po, ay nahihirapan na siya gumawa ng pagtulog niya. May mga na-experience pa ako na pagising ko ng madaling araw, wala siya sa tabi ko. Pagtayo ko, nakita ko, nakahiga siya sa simento. So, ang ginagawa ko, kinukuha ko siya, ginigising ko, sabi ko, Mami, anong ginagawa mo dyan? Dito tayo sa kama. So, ibig sabihin nung mga time na yun, medyo nababalisa na siya. Yung regarding naman sa paggising na hindi makahinga, wala naman ako na na-experience na gumising siya tas nagising ako dahil hindi siya makahinga. Wala naman akong na-experience kay Mami ng ganoon. Nung bago pa dumating yung ganitong sakit ni Mami, yung pagtulog kasi namin, nandito ako sa bunga. Si Mami nandun sa may pader. So ang sabi sa akin ni Mami, palit daw muna kami kasi madalas po siyang naiihi. Lalo kapag gabi, sunod-sunod yun. So sa akin, parang normal naman yung iihi ka dahil nailalabas mo yung toxic mo. Yun yung natatandaan ko na parang nung nakipagpalit sa akin ng higaan si Mami, ang sabi niya is mayat maya daw yung kanyang pag-ihi. So para hindi niya ako maabala, nakipagpalit siya sa akin pagdating doon sa pwesto ng higaan namin. Madalas na pag-ihi o nakararanas ng hindi pangkaraniwang presyon kapag naiihi. Meron akong one time na na-encounter na nagtaka ako, may ihi doon sa bowl. So nagtaka ako kung bakit first time lang ginawa yun ni Mami na umihi siya pero hindi niya binuhusan. Meron din ako na-encounter, pagtingin ko sa toilet bowl, merong poop. So nagtaka ako, sabi ko bakit hindi ito binuhusan ni Mami? So tinawag ko siya kasi nakahiga siya nung time na yon sa kama namin. So ang ginawa ko, hinugasan ko na lang siya. Hindi pangkaraniwang kulay o kakaibang kalidad ng ihi, tulad ng madilim na kulay nito o mabula. Dahil nga po wala akong idea na sign na yon na meron siyang kidney, nung nakalimutan niyang buhusan yung kanyang ihi sa toilet bowl, hindi ko na po napansin kung ano ba kulay ng ihi, kung kulay dilaw ba, or madilim ba yung kulay, or mabula. Wala akong idea. Labis na tuyo o makati ang balat. Pagkawala ng kulay ng makuko o pangingitim ng balat. Yung skin po talaga ni Mami nung time na yun is dry. And then, sinasabi din niya sa akin na makati nga daw po yung likuran niya.
So pag tinignan ko naman, wala po siyang butlig or rashes. Ang ginawa ko po nun is binilan ko po siya ng powder para sa bungang araw. Kasi nung time na yon is summer. Iniisip ko baka lang dahil sa sobrang init kaya nangangati yung kanyang likuran. Yung pagkawala ng kulay ng mga kuko ni Mami, hindi ko yun napansin. Kasi nung nasa Tala General Hospital kami, gabi yun, may dala akong nail cutter. Nakita ko, mahaba na yung kuko ni Mami. So, ang ginawa ko, ginupitan ko yun. Nakita ko na lang po yung picture niya na nag-save po sa gallery ng cellphone niya nung wala na po si Mami. Nakita ko po dun sa gallery niya na meron siya mga picture doon na yung paa niya po is nangingitim na. Puffiness sa paligid ng mata o pamamaga sa mga paa o mukha. Yung paa po ni Mami is nagmamanas. Nakikita ko po yun at sinasabi din niya po sa akin. Ang explanation sa akin ni Mami, kapag nakahiga naman daw po siya at nakalift yung paa niya, is nawawala yung pamamanas. Kumbaga po yung kama po namin dito is mayroong kumot na doon niya ipinapatong yung paa niya. And then, ang sabi sa akin ni Mami, once na itinaas niya yung paa niya doon, is nawawala naman yung pamamanas. So, kampante na ako kasi si Mami na yung nagsasalita. And iniisip ko na lang po na yung mga buntis kasi nakikita ko rin namamanas. So, parang dating sa akin is normal lang yun at mawawala rin po agad. Kapag nagsisimba po kami ni Mami, nakita ko rin po yung parang dito niya, yung eye bag niya, nagmanas. Kaya palagi ko tinatanong si Mami, Mami, ano ba talaga yung nararamdaman mo? Ano ba talaga yung sakit mo? Kasi marami ka ng check-up. Ang palaging sinasabi sa akin ni Mami is okay lang naman daw siya. So, syempre, kahit sinabi na ni Mami na okay siya, sa sarili ko, hindi ako panatag. May bumabagabag sa akin kasi yung pamamanas ng paa niya, yung pamamaga ng mata niya, parang pakiramdam ko is hindi na yun normal. Maraming beses na rin naman po siya nagpa-check up. Nagtataka lang din naman po ako dahil hindi po talaga makita kung ano yung sakit niya. Iba-iba yung nagiging resulta. Merong uric acid lang nung una, meron pang yung baga niya, may tubig, nung in-x-ray naman, naging okay naman. Kaya, hindi normal yung nangyayari kay Mami. May something. Ang pagkakaroon ng mahinang gana sa pagkain, pakiramdam na nasusuka o may masamang lasa sa bibig. Iisa-isahin ko po ito, yung pagkakaroon ng mahinang gana sa pagkain. Humina po talaga yung appetite ni Mami, kaya nga po nangayayat po siya. So ang ginawa ko, nung time po kasi na nagpapa-check up siya, may mga pagkain na hindi niya po pwedeng kainin tulad ng mga malalansa. So ang ginawa ko sa part ko para makakain si Mami ay binilan ko po siya ng tuna. May mga time na kumakain siya, may mga time na talagang wala po siyang gana sa pagkain. Kapag tinanong ko siya kasi nasa work ko ako, Mami, kumain ka na ba? Ang sagot niya is oo. Pero pag uwi ko ng bahay, nakita ko yung binili kong pagkain is hindi po niya yun ginalaw. Yung pakiramdam na nasusuka si Mami. Unang nangyari po yan December last year. Nang inulam namin is tahong. Yun din po yung ulam ko. Bigla na lang po siyang sumuka. And then, parang normal lang na nasusuka tayo, parang ganun. Kumbaga, parang, sige Mami, inom ka ng tubig. Parang ganun. And then, yung mga sumunod na pag kumakain kami, bigla na lang siyang gaganito. Ganun. So, ang ginagawa niya, tumatakbo siya sa CR. Sabi ko, Mami, anong nangyari? Hindi siya kumikibo, pero sabi niya, nasusuka daw po siya. Ito pong may masamang lasa sa bibig, hindi ko po ito naamoy kay Mami. Pero nung nag-research po ako about sa kidney, yung mga napapanood kong video, yung mga nababasa ko, is meron daw pong metallic taste.
Humihingi pa nga po ako ng kiss kay mami, pero minsan ayaw niya. Siguro sa pakiramdam niya at alam niya na meron siyang something bad smell dahil nga po doon sa conditions niya. Kaya minsan kahit humihingi ako ng kiss, ayaw niya akong pagbigyan, ayaw niya akong halikan. Pero siyempre sa part ko, bakit ayaw mo ako i-kiss? Siyempre nag-aalala ako sa iyo, pero binaliwala ko lang yun. Hindi ko yun inisip. Nung na-research ko to, nag-think na lang sa isip ko, kaya siguro ayaw kong bigyan ng kiss ni mami kasi sa sarili niya, alam niya na merong something doon sa smell niya. Kaya para hindi siya mapahiya, hindi na lang niya ako kinikiss para hindi ko yun maamoy. Madalas na cramps sa muscle. Sa experience ko na nakasama ko si mami, yung pag-cramps ng muscles niya, is ito yung una na nasabi niya sa akin na parang hirap daw siya maglakad, parang namamati daw yung mga binti niya. So, ang ginagawa ko sa kanya paggabi is lalagyan ko ng efficacent oil, papahilit niya sa akin yung binti niya, then yung kamay niya, then yung likod niya. So, isa to sa sign na may problema na po talaga si mami sa kidney. Lahat po ng mga sintomas na yan ng sakit sa bato, na-experience at na-witness ko po na pinagdaanan ko talaga yan ni mami. Maraming beses po siyang nagpa-check up pero hindi po nakita ng mga doktor na tumingin sa kanya na may problema po siya sa kidney. Nung dinala na po namin si mami sa Capitol General Hospital dito sa Quezon Avenue, saka lang po namin nalaman na meron pong kidney problem sila. Na-share ko po ito sa inyo para maging aware po tayo sa health natin. Honestly speaking, wala po talaga akong idea about sa sakit ng kidney. Naririnig ko yan, sakit sa bato, sa pagkain ng maalat, sa pagkain ng matatamis. Yung sakit na kidney, hindi po talaga yan makikita agad-agad. Katulad po ng napanood nating video sa Salamat Talk. Kahit dito po sa in-explain ko sa inyo yung mga sintomas, lahat po yan na-experience po ni mami. Na yung sakit sa bato is hindi po siya biro. Iwasan po natin ang sobrang soft drinks, pag-inom po ng mga juices, kape, noodles, processed food, chichirya, yung maaalat at sobrang tamis. Hindi ko naman po sinasabi ito at tulad po ng mga napapanood ko na hindi naman totally i-eliminate. Okay lang kumain tayo pero in moderation. Huwag yung palagi na lang na matamis, palaging maalat. So, in moderation, pati pagkain po ng mga processed food, okay lang po kumain po niyan, pero dapat po maging health conscious tayo, saka kailangan natin ng disiplina para sa ating sarili. Nawa po ay meron po tayong natutunan sa content na ito. At hanggat maaga po is alagaan po natin yung ating sarili. Maging health conscious po tayo. Ingatan po natin yung lahat na kinakain natin, lahat po ng iniinom natin. In moderation po, napaka-importante po ng disiplina sa sarili. You've just seen for another edition of The Bloodcast. Ang video po na ito ay mapapanood din po ninyo sa Facebook, sa Instagram, sa Threads, sa TikTok, sa Twitter, at sa aking official YouTube channel at I'm Clark Garcia 2. If you have any suggestions, reactions, don't forget to write down on the comment sections. And I'm Clark Garcia 2. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. We'll see you on our next episode.
and God bless us all. Maraming salamat po sa inyong panonood. Memories of November on the Bloodcast. Last quarter countdown to 2026. 2,100 YouTube subscribers and counting. The 2025 Christmas Countdown on Smule, Year 8 from September 7 to December 21, 2025. The Broadcast, my official YouTube channel.